Bonifacio Day. Mga kwento ng tapang at paninindigan ang bibida. Dalawang payo ang ihahatid sa ating payong kapatid. Mula Cavite, isang babae ang lumalaban para mabawi ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Ito ay matapos niyang malamang ginamit ng kanyang pinsan ang kanyang pangalan sa kasal at iba pang dokumento. Tutukan ang kanyang kwento. Sa Isabela naman, isang mister ang naghahanap ng hustisya para sa mana na ipinangako sa kanyang yumaong asawa. May bahagi ba sila sa lupang ibinenta ng biyenan? Yan ang haharapin ni Mang Mauricio. Mula Antique, isang guro ang nagliligtas ng pangarap ng kanyang mga estudyante. Sa sariling gasto sa tiyaga, itinataguyod ni Teacher Army ang football team ng kanilang paaralan. Yan ang ating kwentong salamat. Mula Batangas City, isang jeepney driver ang inspirasyon ng buong komunidad. Si Adonis Endrinal ay patuloy na nagbibigay ng libreng sakay, tubig at kabutihan sa kanyang mga pasahero. Yan ang tampok sa CIA, Cayetano Inspiring Accounts. Lahat ng ito ngayong gabi sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Welcome to Cayetano in Action with Boy Abunda. Ngayong Bonifacio Day, inaalala natin si Andres Bonifacio. Nagpupugay tayo sa kanyang tapang na hindi umatras at pusong lumaban para sa bayan. Gaya ng mga kwentong ihatid natin ngayon, mga karaniwang Pilipinong may mabigat na suliranin, pero hindi sila sumusuko. Handa na kami tumulong at makinig. Ito ang Cayetano in Action with Boy Abunda. Maraming salamat po sa Cayetano in Action with Boy Abunda dahil sa tulong po nila napag-ayos po ang problema namin mga pamilya. Sinusolusyonan at agad ina-aksyonan sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Huwag magpapi, alamin ang batas. Kung may legal na kaalaman, may laban tayong patas. Huwag magpapapi, doon tayo sa tama. Dahil sa batas, wala tayong kawalan. Cayetano Action agad. Ito po ang tanong ng Pilipino kung saan ang mga katanungan po ng ating mga kababayan ay sasagutin ng ating mga magigiting na abogado. Attorney Marian, maraming salamat muli. Attorney Ma. Hi, Attorney Tito Boy. Thank you. At itong mga katanungan ay nanggagaling po sa isang viral post. Narito po ang unang katanungan. Una muna, anong inyong reaksyon nung nakita nyo ang post na ito? Well, Naawa ako. Oo. Naawa. Naawa ako. Kasi Tito Boy, biruin nyo, isang ama, single father, kailangan pang magnakaw ng gatas para lang may papadede siya sa anak niya, di ba? Makikita nyo na yung sobrang kahirapan nun. It's an unfortunate but Yeah. common occurrence, I think. At saka sa konteksto naman ng mga nagaganap ngayon sa ating bayan, ito mga billions of pesos na nawawala sa flood control projects. Hindi lang sa flood control, corruption in general. Ano yung inyong punto de vista, Atty. Maria? Yun nga Tito Boy. Biruin nyo parang, iyon isang latang gatas lang. Yung iba nga parang delata para lang may makain sila. Huli agad, Tito Boy. At pwede nilang ikulong. Pero itong mga politiko na nangulimbat, di ba? O nakaw ng ating kaba ng bayan. Walang nangyayari. Ilang yung ICI natin, di ba? Ilang buwan nang nag-iimbestiga. Wala pa rin nakakasuhan, Tito Boy. Wala pa rin nakukulong. To think na billions pa yung nanakaw. Okay. Narito po ang katanungan. Kung nagnakaw dahil sa matinding pangangailangan, ibig sabihin, I think what's being highlighted here ay yung dahilan kung bakit siya nagnakaw. Maaari bang hindi na siya kasuhan o maparasahan? Lagi nating sinasabi dito sa show, Jura lex sed lex. The law may be harsh, but it is still the law. So, pwede pa rin siyang kasuhan. Hindi po kasi naka-enumerate sa ating criminal laws na isa sa exempting circumstances
para mapawalang sala po yung criminal liability ng isang tao, ang kadahilanan na may matindi siyang pangangailangan. So meaning kahit po sobrang hirap na siya, hindi pa rin po siya exempted sa criminal liability para makapagnakaw siya, 'di ba? Pwede siguro pumasok siya sa as mitigating circumstance or mapababa po yung kanyang penalty. Pero exempt po sa criminal liability, hindi po kasi siya nakasulat sa ating batas. Siguro dagdag din po, no? Sa criminal law, kailangan i-distinguish din natin yung intent versus motivation. Ang mahalaga po sa batas, yung intent. Intention mo naman talagang magnakaw kasi kailangan mo yung gatas. Pero the motivation behind your intent to steal, yun hindi na po yun kinoconsider ng batas, no matter how justified it may be. Kaya, yun nga, kahit harsh ang batas, kailangan talagang sunod. That's a very good point. Kasi ngayon ko lang nakita yan from that perspective, na ang motivation ay, ang intent ay magnakaw, motivation, gutom ang anak ko. So walang weight na ibinibigay doon sa motivation. Yung intensyon ang tinitingnan. Narito ang pangalawang katanungan. Ano ang pagkakaiba ng petty theft at qualified theft? Okay. Ito hindi ko alam to. I would say simple theft versus qualified theft. Yung petty, yung simple. Yeah. What makes thievery simple? Simple theft. Siya yung pinaka-basic form. It's taking the personal property of another with intent to gain and without violence, intimidation, or force. Ano yung qualified? Yung qualified, this simply means yung mga... Same lang siya ang definition ng theft, except that it is committed by a domestic servant or with grave abuse of confidence, or yung medyo obscure na or obsolete na ngayon na kapag cattle, fish, or coconuts yung ninakaw. Kasi we have to understand that yung revised penal code natin, 1930s pa ito ginawa. So at that time, iba yung economic value nung large cattle, nung coconuts, and then nung fish. And then we have to consider rin na sobrang vulnerable nito kasi, di ba, like yung mga cattle, iniiwan lang naman yan sa isang place. Wala namang bantay yan. Coconut, yung plantation, wala rin naman masyadong bantay that time. So madaling nakawin yung access. So parang in-elevate nila ito to qualified theft, which merits a higher penalty. Okay. Ang ating next na tanong ng Pilipino ay kung binayaran ng pulis na in this case binayaran nga ang ninakaw, itinuturing pa rin bang may krimen na nangyari? Ang sagot po ay yes. While commendable po yung ginawa ng pulis na binayaran na, so wala nang damage doon sa ninakawan, pero under the law, meron pa ring krimen na nakomit. For example, yung theft po, once you take someone else's property without his consent, consummated na. So, pwede ka nang kasuhan. Kahit ibalik mo, kahit bayaran mo, or someone else pays for it, may krimeng nangyari. Hindi na siya nakulong pero nag-commit pa rin siya ng crime. Yes, opo. Hindi na lang po itinuloy yung kaso. Ayun. Kaya wala siyang... Paano ang record nun? Wala po. As if Walang wala pong mapapile. Well, if nangyari. nothing happened, Yes. because a good Samaritan, ito nga yung sa labas ng batas na yung awa, yung compassion, naunawaan ng colonel na kawawa naman yung tatay. So maraming salamat mga attorneys sa pagsagot sa ating tanong ng Pilipino. Kaya dito po sa tanong ng Pilipino ay sinasagot po natin yung mga tanong na legal, ika nga, na minsan ay ikinabibigla ho natin dahil iba yung ating akala doon sa mga kasagutang tama. Maraming salamat po sa inyong mga katanungan at magkikita-kita tayo muli kasama ang ating mga abogado dito lamang po sa Tanong ng Pilipino. Aksyon agad.